أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating po mga kapatid at isang mapagpalang gabi sa ating po mga kababayan. Samantayong dako sa ating daigdig, isang mapagpalang gabi o araw sa lahat ng ating mga kababayan. Ang tanong ng isa sa ating kababayan na nag-comment po sa ating mga ipinupost, sabi niya, sino si Muhammad? Mga kapatid, itong katanungan na ito, alam natin na ang kanyang tanong ay para bagang tanong na namimiloso po. Yung tanong po niya. Itong si Kabayan Paul Christian, si Paul Christian. So, siya po ay nagtatanong. Unang sabi niya, sino ang Muhammad? Kunin muna natin tong tanong na ito. Sino ang Muhammad? Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Allah sa banal na Quran. Pakinggan mo, kababayan. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبي وكان الله بكل شيء عليم. Dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun, si Muhammad ay hindi ama ng isa man sa inyo o mga kalalakihan, kundi siya ay sugo ni Allah, walakin Rasulullah, maliban na siya ay sugo ni Allah, wa khataman nabi, at siya ang pinakahuling propeta. So maliban na may mga nagsasabing sila yung propeta, hindi po. Wala na pong susunod na propeta sa kanya pagkatapos po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinasabing khataman nabi. Okay. Sinasabi ng taong ito na kanya raw nabasa na siya ang Propeta Muhammad ay nagninegosyo. Magaling sa paglinegosyo talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, totoo yun. Nagninegosyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naghahanap buhay siya. Bata pa lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama na siya ng kanyang uncle na si Abu Muttalib sa paghahanap buhay. Bata pa lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, talagang magaling siya magnegosyo. Bago niya maging asawa, ang kanyang kauna-unahang asawa na si Khadija, ay nakita ang kanyang kagalingan sa pagninegosyo, sa kanyang pagpapastol. Magaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na yun, sa tulong ni Allah. Sa tulong ni Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dahilan na naging asawa niya si Khadija, at ang history naging dahilan upang mag-propose din, nag-proposal si Khadija upang siya ay mapakasalan at maging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, mashallah, totoo po yun, yung sinasabi nyo. At ang isa sa mga sinasabi niya sa kanyang comment sa atin ay ang Propeta Muhammad na sinasabi daw natin ay naging mayaman. Yumaman daw sa pamamagitan ng pangungulimbat. Sa pamamagitan daw ng pangungulimbat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa digmaan.
ay yumaman ang propeta. Maling paratang po ito. Hindi po yumaman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung babalikan natin ang talang buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam po ba ninyo, ayon sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ayon sa mga salaysay ng kanyang mga asawa tulad ni Aisha radhiyallahu anha, kinalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mga almost 2 buwan ay walang usok sa kanilang mga tahanan. Mga bahay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga bahay ng mga asawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagkain sa madaling salita. 2 buwan, walang pagkain. Walang nailuluto sa kanilang mga tahanan. So, nakita po ninyo, tapos sasabihin natin, yumaman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung babasahin natin yung mga ibinigay niyang mga batayan daw na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos niya na kunin yung mga ganima, yung mga naiiwan ng mga kalaban sa Islam, mga kaaway ng Islam, pagkatapos na sila ay matalo, ay ipinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kunin ito. Walang masama. Walang masama na kunin yun dahil yun po yung batas sa panahon nila. Na kapag natatalo ang kalaban, nadadaig na yung kalaban o nadaig na yung kalaban, natalo na, pwede pong kunin yung mga kanilang mga naiwan na kagamitan, yung ganima. Wala pong problema yon. At ang ginagawa po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ho niya sinusulo. Mali ang paratang na sinusulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inahati pa po niya ito sa 80% sa kanyang mga nasasakupan. Ipinamimigay po ito sa kanyang mga sahaba, sa mga mahirap na tao, sa kanyang kapanahonan. Ipinamimigay po niya ito. At yun din ang sinasabi ng isang kababayan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naniningil ng buwis. Opo, totoo yun. Naniningil po siya ng buwis sa mga tao na naging kasunduan po nila. Kasunduan po yun, mga kababayan. Sa mga tao na nasakop na sa kalaban ng Islam, na nasakop na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, yung lugar na yon, yung hangganan po nila ng mga lupa, kinakailangan hindi lumagpas sa oras, hindi sila lumagpas sa mga hangganan, at kung hindi sila ay magbibigay ng buwis. At alam mo ba ninyo na ang sinisingil po doon ng propeta, hindi pangkalahatan. Hindi po lahat nagbibigay ng buwis. Yung po yung mga kalalakihan. Sinisingil po sila ng buwis. Opo, totoo yun, mga kapatid. Hindi kasama dito ang mga kababaihan at mga kabataan. Yun po, mga kapatid. So, kung alamin po natin ang history nito, ang talang buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak, sasabi po ninyong hindi totoo itong paratang ng ating kababayan na ito. Kabayan, Paul Christian, pag-aralan mo ang talang buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi mo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bagang nangangalunya kasi meron siyang ginagapang na mga alipin. Yun daw yung mga naging alipin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 2 babae ay ginagapang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka maling paratang ito, kabayan. Maling paratang ito. Wala kang alam sa tunay na kwento ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang totoo niyan, isa sa mga tinutukoy mo na alipin di umano ay si Maria al-Qibtiyya. Na kung babalikan natin,
ito ay inirigalo ng isang pinuno sa Ehipto. Sa Ehipto, naging regalo niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong babaeng ito, isang Kristiyana. Opo. At ang katunayan na ito, naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkaroon pa sila ng anak na ang pangalan ay si Ibrahim. Pero hindi nagtagal, sanggol pa lang ay binawian na ng buhay si Ibrahim na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Maria al-Khiftiyah. At isa sa tinutukoy mo kabayan ay si Rayhana bin Said. So, isa rin sa naging bihag ng mga Muslim. Pero naging asawa din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang siya ay mapangalagaan. So, upang siya ay mapangalagaan, naging asawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa isang salaysay, siya ay pinakasalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang mga asawa. Ayun, mga kapatid, nakita ninyo ang mga maling paratang ng ating mga kababayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung babalikan natin ang isa sa mga talata ng banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa innaka ala khuluqin azim. Wa innaka ala khuluqin azim. Maliwanag ito eh. Dito sa talatang ito sa Surah Al-Qalam, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wa innaka ala khuluqin azim, na ang ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan na siya ang mayroong pinakadakilang mabuting pag-uugali. Dakilang mabuting pag-uugali ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin sasabihin ang mga bagay na ito na ipinaparatang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isa sa ipinaparatang nila ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmolestya sa isang bata sapagkat inasawa daw niya ang isang napakabatang babae at ang tinutukoy nila ay si Aisha radhiyallahu anha na kung tawagin ay ang Ummul Mu'minun. Siya ay ina ng mga mananampalataya. Okay, so bakit? Sapagkat si Aisha ay naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kabataan sa edad na 6 years old. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging asawa na ito si Aisha. 6 years old si Aisha. So, isa sa riwaya, 9 years old. So, alin man doon na ito ay totoo. Mga kapatid, maliwanag na si Aisha radhiyallahu anha, kay nalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging asawa sa ganitong edad. Pero hindi ibig sabihin ay nakipagsiping si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya sa ganung edad. Siya ay naghintay muna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ilang taon. At alam natin kung kailan nagkakaroon at dinadatnan ang mga kababaihan, doon pa lang. Ang Aisha radhiyallahu inintay muna na magkaroon siya ng menstruation. Doon ay palatandaan na siya ay nagdalaga na. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi siya nagmolestya ng bata. Mali yung sinasabi ng ating kabayan na ito. Okay. So mga kababayan, maliwanag. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ni Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Lakad kana lakum fi Rasulillahi huswatun hasana. Maliwanag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam. Katiyakan na siya ang pinakamainam, pinakamabuting halimbawa. Siya
ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pinakamainam na halimbawa. Kaya makikita ninyo, ayon sa history, sa isulat ng isang Amerikano na si Michael Hart, kung di ako nagkakamali, isa sa manunulat na mga Amerikano, isa sa pinaka-ma-impluensya na tao, pinaka number 1 sa daigdig na ito, sa mundong ito, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilalang kilala, pinakakilalang tao. Sinong sumunod? Si Isaac, yung sinasabi niya. At ang pangatatlo ay si Jesus. Bago si Jesus, pangatatlo pa lang siya na naging kilala, si Jesus. Pero pinaka number 1, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin mo yan, basahin mo yan, kabayan. Hindi mo pa yata nababasa. Okay. Ngayon, sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ila rahmatan lil alamin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na, Muhammad, hindi ka isinugo maliban sa awa o habag ni Allah sa sanglibutan, sa sannilalang. Ibig sabihin, isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay habag ni Allah, awa ni Allah sa libutan. Maliwanag, mga kapatid. Sa sannilalang. Okay. Ngayon, sinabi din ni Allah sa banal na Quran sa Surah Al-Imran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maliwanag na sinasabi sa banal na Quran na Muhammad, sa pamamagitan ng habag ni Allah, ikaw ay naging malumanay, naging mabait sa kanila. Ibig sabihin, napakabait ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya nung sa panahon ng propeta, mayroong matanda na lumikas sa lugar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, lumipat siya. Ayaw niya sa lugar na yun. Bakit? Dahil mayroon siyang isang tao na nababalitaan na napakasama. At ito daw si Muhammad. Nang minsan, paglikas ng matandang ito, nakita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinuha ang mga dalahin ng matandang ito, dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkalipas doon, nung naihatid niya sa lugar na kung saan siya ay lumipat, sinabi ng matandang ito, Iho, ako ay walang may babayad sa iyo. Wala akong may bibigay na salapi o kapalit sa iyong sa iyong pagdadala ng aking dalahin. Sa pagkakataon na yon, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pong problema. So, sabi ng matanda, mayroon lang akong sasabihin sa iyo. Mayroon lang akong sasabihin sa iyo. Ano ho yun? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sasabihin ko lang sa iyo, abiling ko sa iyo, na kung sakaling maririnig mo ang pangalang Muhammad, iwasan mo ito. Kung sakaling siya ay makikita mo, makakasalubong mo, iwasan mo siya, sapagkat ang taong ito ay masama. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ngumiti at sinabi niya, Ginang, ang sinasabi po ninyo na si Muhammad ay ako nga po iyon. Allahu Akbar. Ang matandang ito ay hagarang lumuha at nahiya, at pagkatapos sinabi niya na siya ay sumaksi. Ibig sabihin nagsyahada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibig sabihin, sinabi niya, ako ay sumasaksi na
si Allah o walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, si Muhammad o ikaw Muhammad. Sumasaksi ako na ikaw Muhammad ang kanyang propeta. Ikaw ang kanyang alipin at propeta. Masya Allah. Ibig sabihin, nag-Muslim. Wa annaka Rasulullah, ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, maliwanag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao sa panahon niya ay mayroong isinalaysay na talagang pinapaiwasan siya. Kagaya ng kababayan natin na ito na si Paul Christian na pinaiiwasan niya at binibigyan niya ng mga ganitong paratang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang may papayo ko po sa iyo, may papayo po ng inyong lingkod sa katulad mo, pag-aralan mo ang sira ng Propeta Muhammad o ang talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaman mo kung ano ang pagkatao talaga ng huling propeta na ito. Dahil kulang pa ang iyong mga pagbabasa, kulang pa ang iyong pagsusuri, sapagkat ang iyong mga ibinibigay na mga hadith ay may mga paliwanag ang mga scholar ng Islam o mga ulama pagdating sa bagay na ito na kailangan mong maunawaan, kabayan. So, maraming salamat sa iyong mga comment sa aking mga ipinopost, kabayan. Manatili ka sa pagsusuri mo, kabayan. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.